Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga nasunugang residente sa Nia Road, Barangay Pinyahan at sa Quezon City Police District o QCPD. Sa ulat ni RH5 Val Gonzales, umalma ang mga residente nang simulang gibain ang mga itinayo nilang istruktura sa lugar. Saad pa ng mga residente, dapat magkaroon muna ng relokasyon bago isinagawa ang umano'y demolisyon. Paglilinaw naman ng Quezon City Housing Department, hindi demolisyon ang kanilang ginagawa kundi clearing operation dahil hindi na umano pwedeng tirhan ang nasunog na mga bahay. Dagdag pa ng mga otoridad, nagsimula ang tensyon doon sa mga residenteng hindi na isama sa bibigyan ng itatayong murang pabahay handog ng lokal na pamahalaan. Magugunit ang higit 3,000 residente ang nasunugan sa Barangay Pinyahan nitong nakaraang buwan. At para bigyan pa tayo ng karagdagang impormasyon ukol sa balitang ito, ukol pa rin sa Quezon City Local Housing Department sa kanilang paglilinaw na hindi demolisyon kundi clearing operation ang ginawa sa Nia Road para sa itatayong pabahay ng mga residente. Ano ang update dyan, RH5 Val Gonzales? Val. Mr. Atoy, hindi nga raw demolition kundi clearing operations ang patuloy ngayong isinasagawa ng Quezon City Government sa nasunog ng mga kabahayan sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Ito ang inihayag ngayon ni Attorney Jojo Conejero, ang Department Head ng Quezon City Housing Community Development and Resettlement Department kasunod ng nangyaring tensyon sa paggiba sa mga estruktura kaninang bago mag-alas 2 ng hapon. Ayon kay Attorney Conejero, 7 gusali ng high-rise building na mayroong tig-12 palapag ang itatayo ng National Housing Authority, DSUD at City Government sa lugar para din sa mga residente. Nagkaroon aniya ng tensyon at umalma ang ilang mga individual, pero ang mga ito aniya ay mga hindi na qualified sa housing privileges dahil sila ay mga relocated na o yung nabigyan na ng pabahay ng gobyerno. Batay sa record ng Quezon City Local Housing Department, sabi ni Conejero, nabigyan na ng tiga-60,000 pisong cash ang mga registered resident, 35,000 piso kada isang mga renters at mga sharers, habang mayroon pa raw tig 38,000 pesos na ibibigay naman mula sa DSWD. Pakinggan natin si Attorney Conejero. Sila sa gagawin pabahay mo. Ano ang panawagan po ninyo para mapacify, attorney, yung kalooban po nila dahil hanggang ngayon ay may resistance pa ho sa kanilang panig? Ako po, magtulungan po tayo kasi ginagawa po itong proyekto na to hindi po para kung kanino man. Ginagawa po itong proyekto na to para po sa kanila. Sa kanila po to, wala pong iba. Ako po mismo sa opisina po namin, bilin po ng aming mayor, ni Mayor Joel Monte, na siguraduhin na walang makakapasok na hindi taga Nia Road sa proyekto ng gobyerno. Okay, hanggang yung binanggit ninyong period of time na 180 days, kung tama yung pagkakarinig ko, hanggang kailan matatapos po yung structure? Ang construction period po ay 18 months. Ay, 18 ang gagawa months. po dito ay Mega White at CSC Builders. Kaya po prefabricated na within the standard ng housing. Kaya 18 months yung construction na gagawin. At kailangan po namin makapag-start kasi paano po yung mga naniwala na po sa proyekto at nangupahan na po sila. Kailangan po namin may turnover po ito ng December 2027. Paano po yung terms and condition doon sa mabibigyan po ng unit dito sa itatayo po ninyo? Para nga po maging affordable po yung proyekto, gagamitin po natin yung rental housing program ng ating lungsod. Which is? Na 800 pesos na upa lamang para po sa kanila. Kada buwan. Meron din po tayong plano na yung lahat ng gagawin na commercial area sa baba ay gagawin po natin cooperative para po sa kanila. Gagawin po namin silang kooperatiba para magnegosyo po sila sa baba at para parehas po sila umangat. Okay, sige. Thank you, attorney. Ayon naman dito kay QCPD Station 10 Commander, Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, aabot sa 7 pulis ang nasugatan, habang 5 namang residente ang inaresto dahil sa paghahagis ng mga bato sa isinasagawang operasyon kanina. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang clearing operations at sabi ng QCPD, pababantayan na nila ng sapat na bilang ng pulisya ang lugar para makapag-umpisa na ang pagtatayo ng high-rise housing building. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.